Ito na sa wakas mga kakwento, ang Japanese reporter ng bansang Japan na si Takao Kondo may matinding pasabog sa mga makakalaban ng Japanese monster na current and disputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Inoue, lalabas na raw talaga sa pinagtatagong lungga dahil sa Amerika at sa Saudi Arabia na ang target nito. Tatlong mga hari sa Super Bantamweight sa Pilipinas na sina Marlon the Nightmare Tapales, Carl James Wonderboy Martin at John Riel Cuadro Alas Casimiro. Good news nga ba sa kanila o di kaya bad news? May ibinunyag pa na may kakasang matagal na inaabangan na dream fight na dapat makaharap ni Inoue ay mangyayari na. Kaya naman alamin. Pinabugaling mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Ito ang bumulagang balita sa Japan ay binunyag ng kababayan ni Inoue na sinabing ito ang mangyayari ng mga laban ni Inoue sa taong 2025 na laban sa Amerika at sa Saudi Arabia at ang pinakahinihintay na laban ni na WBC Bantamweight World Champion hapon na si Junto Nakatani ay mangyayari ito sa taong 2026 na. Ibinunyag ng Japanese reporter na ang pwede lang na makalaban ni Inoue sa susunod na taon ay itong si Sam Goodman at gaganapin nga ito sa Japan. Pagkatapos ay may dalawa na lang na mga laban itong si Inoue at gaganapin na ito sa labas ng Japan. Ang target nila ay sa buwan ng Abril o di kaya sa buwan ng Mayo sa Las Vegas siguro, pero basta sa Amerika. At pagdating naman sa buwan ng Setyembre o Oktubre, ito naman ay gagawin sa Saudi Arabia. Pero ang tanong, kung tatlong mga boksingero ang harapin ni Inoue sa taong 2025, andiyan na si Goodman, kaya sino ang natitirang dalawang kanyang makakalaban? Well, sinagot ng Japanese media ito mga kwento at sinabing sina Murodjun Akhmadaliev, ang WBA mandatory at current WBA interim champion at ang ranked number 1 ng World Boxing Council o WBC na Mexicanong undefeated na si Alan David Ray Picasso. Tinawag na ngang duwag at nakakahiya ni Akma itong si Inoue dahil para sa kanya ay boy iwas itong si Inoue, habang ang buwelta naman ni Inoue kay Akma ay maghintay ka lang dahil hindi siya tatakbo sa boksingerong tinalo noon ni Tapales. Well, kung may nagsabi mang si Akma dapat ang panalo kay Tapales at sinabi nga ni Attorney Ed Tolentino, ang isa sa mga batikang boxing analyst sa Pilipinas, at sinabi niya na tsamba lang ang pagkapanalo ni Tapales kay Akma. Pero may nagsabi man na kahit na si Akma ang panalo kontra kay Tapales, pero hindi naman napabagsak ni Akma itong si Tapales, habang kay Inoue ay ginawang boy gapang itong si Tapales, kaya wala pa rin binatbat itong si Akma kay Inoue. Pero nakasagutan niyan mga kwento ay matagal na nagkaroon ng laban si Akma bago harapin niya itong si Tapales. Ilang mga injuries ang mga natamo niya na naging dahilan na hindi siya naging aktibo pagdating kay Tapales at medyo kinalawang itong si Akma at may mga pinagpapagaling pang mga injuries sa katawan. Pero sa ngayon mga kwento, balik aktibo na si Akma dahil sunod-sunod na ang kanyang mga labang na ipanalo. Kaya hindi pa rin daw natin masasabi talaga na walang binatbat itong si Akma kay Inoue, maliban na lang kung talagang ang laban ay nangyari na. Pero base sa kampo ni Inoue mga kwento, nasa huli pa lalabanan ni Inoue itong si Akma. Nako, ayan na naman. Dahil ang masunahin pa muna nila na harapin ni Inoue ang WBC number 1 contender na si Picasso sa Amerika. Pagkatapos ay itong si Akma na at gaganapin sa Saudi Arabia. Ayan na, lalabas sa talaga ng lungga itong si Inoue. Mga kakwento, medyo bad news dahil ni isang tatlong hari sa Super Bantamweight sa Pilipinas ay hindi kasali sa target na makakalaban ni Inoue. Si Wonderboy ang may mataas na tsansa dahil sa WBO siya ang nangunguna. Kaya lang, medyo nasasapawan na siya. Kaya baka sa halip ng tatlong mga Pinoy ang harapin ay si Inoue, ay baka sila pa ang magkakasagupa. Pero kung mangyari man ang mahalaga, world title ang nakataya sa panahong bibitawan na ang mga titulo ni Naoya. Kaya ang tanong, kanino ka? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kakwentong
Jeffrey Amper, kakakwentong Tres Marias Castro ng Apalit, Pampanga, kakakwentong Birth Pain, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.